Pagpatak ng May 1, 2024, huhulihin na po ang mga jeep na hindi nakapag-consolidate ng kanilang prangkisa dahil ituturing na silang kolorum. Magsasanib puwersa sa operasyon ng DOTR, MMDA at PNP. Ang DILG naman titiyakin daw na hindi magkakaroon ng gulo sa May 1. May unang balita si Joseph Morong. Bilang na mga araw ng mga tradisyonal na jeep dahil malapit na ang deadline na April 30 para mag-consolidate sila bilang bahagi ng PUV Modernization Program. Marami sa mga nakausap namang driver dito sa Cubao, Quezon City, nag-consolidate na. Para wala pong uli. Akala tuloy yung pisat. Pero sa tala ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sa Metro Manila pa lamang tinatayang lampas 23,000 pa ng mga unit ng jeep ang hindi pa consolidated nitong hanggang katapusan ng Marso. Yung mga hindi magko-consolidate ay hindi na marirenew yung kanilang prangkisa, no? And pag hindi na renew yung kanilang prangkisa, they will be considered colorum, no? So kasama sila dun sa mga huhulihin natin. Kasama na ang mga pulis sa manghuhuli sa mga kolorum na sasakyan. Pumirma ang DOTR, MMDA at PNP ng isang kasunduan para magsagawa ng mga pinagsanib na operasyon. Identified naman yung mga routes kung saan may mga transport groups na hindi nag-consolidate. Ayon sa DILG, titikitan at pagbumultahin ng hanggang 200,000 pesos ang mga mauhuling kolorum na jeep at i-impound din ang sasakyan simula Mayo 1. Sabi ng grupong Manibela, sa kabila ng bantang ito, babiyahe pa rin sila. Giit ng grupong Piston, may bisa pa ang kanilang hawak na prangkisa at tanging kongreso lamang ang maaaring bumawi nito. Tinututulan nila ang Jeepney Modernization Program dahil masyadong mahal ang kada unit ng modern jeep at malulugi umano sila. Talagyan na natin magkakundihan ngayong Mayo 1. Ang direct effect niyan ay hindi lamang sa mga driver, hindi lamang sa mga operator, kundi mismo sa ating mga commuter, mismo sa ating ekonomiya. Dahil saan sasakay yung ating mga manggagawa, saan sasakay yung ating mga mamamayan na pupunta at mamimili. Sisiguraduhin naman ng DILG na walang mangyayaring gulo kapag isinagawa na ang hulihan. Always maximum tolerance. Nakita naman natin yan. No? Kaya that's the only way na to ensure na talagang walang gulo. Ito ang unang balita. Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.